good morning mga ka-technician. Ano ba yung sinabi ko kanina? May linyada ako kanina eh. Pero babaguhin ko. Ayan. Okay, so yung ating unit ay walang power. Ayan. Tignan natin kung walang power talaga. So simpleng-simple lang naman ito, kaya isi-share lang natin. Ayan o. Wala talagang power. Ayan. So walang power ang ating super inverter na Coppel. So actually, simple lang naman talaga ito. Kaya sneer na natin. Ayan. So kapag walang power, syempre ang check nyo, power supply. Ang power supply kasi niya, hindi mag-on ang main PCB kung hindi mag-on ang indoor. Ito, tinatawag natin indoor board. Ano? Ayan. So, ang power supply na ito is 12 volts lang. May mga nilabas tayo nito dati sa video. Actually, kinonvert lang natin yung mga nakatampered na. Kadalasan kasi ang sira niya, no? Direct to the point na yung sira ha, para madali nyo makuha. Ayan o, itong diode na to. Itong diode kasi nito, ito yung rectifier o yung supply ng 12 volts. Ayan o. Yan, tingnan mo yung tester. Balik ko sa tester. So, yung cameraman ko nanginginig pa eh, no? Yan. Tingnan mo yan ha. So, dapat yan, kapag reverse natin, dapat walang resistance. Yan ha. Yan. So, ibig sabihin, kapag may ganyang resistance, shorted yung diode natin. So, kapag shorted ang diode, ibig sabihin yan, walang supply ang indoor. So, dahil ang design niya ay manggagaling dito sa main o tinatawag natin indoor board o control board, ang power niya papunta dito sa main PCB. So, ibig sabihin, hindi magkakapower yun kung patay ito. So, shorted yung power supply niya, wala kayong 12 volts, so patay. Patay na. So, ang ginagamit ko kasing diode dyan, ito, ayan, actually binunot ko lang rin sa board eh. Kasi mas matitibay itong ganitong diode. So, hindi na siya katulad nito na nakadikit. Ito. Yun. Kita nyo yung diode. Diode tawag dyan. Then may katabing capacitor. So kapag tinester, dapat ulitin ko nga ulit para maintindihan. Okay. So natin ang konti Ayan. Pangit nung talaga. Okay. Yan. Ganyan na. Ito yan ito yung tinetester ko Yan. Di ba? Nagpumalo. Tingnan mo yung tester. Yun. So pag reverse, dapat wala yan. So kung meron, ibig sabihin shorted. May shorted ang 12 volts. So kalasin nga natin para mas makikita nyo. Nakatornilyo ka pa ba? Yung ay may tornilyo, hindi pala natatanggal pag may tornilyo, ano yun, siyempre kakalasin yung tornilyo. Ayan, okay, so matagal tayo hindi nakapag-upload ng video, no? Busy kasi kami. Tumatakbo kong kapitan dito, kapitan ng ano joke lang. Ayan, ito yung power supply niya. So, ordinaryong power supply lang to. Kaya, huwag nyong masyadong lituhin ang sarili. Napakasimple yan, no? Simpleng-simple. So, ito yung in o primary power supply. So, pagdating dito, ito na yung secondary. So, isang supply lang ang hinahanap 12 volts. Huwag na kayo maghahanap ng iba pa. So, syempre, kapag iisa yung diode na nakita nyo, ibig sabihin, single supply lang siya. Pupunta lang siya sa mga regulator niya. Ayan. So, isang diode, diba? Isang capacitor. Ibig sabihin, single supply lang siya. Okay? So, tatanggalin ko lang itong diode na ito. Init sa Pilipinas. Yan. Dito. Focus ko dito, camera. Ayan. So, kakalasin ko to. Doon nga pa sa SM, pag yan. Sa SM ka, sa kaliwa ang SM, regalado, kakanan ka.
Okay. Nangingay ng Marites dun ah. Okay Marites, nagbibideo kami. Okay. So, medyo maingay si Marites. Ayan. Okay. So, ito yung tinanggal kong diode ah. Kita ba? Ito. Yan. Ito. Tingnan nyo ah, yung tester ko. O yan ah. Tingnan nyo, pumalo yung tester, di ba? Ito, pag ni-reverse ko dapat wala yan. Yun. So, meron pa rin. Ibig sabihin, shorted. So, ipapalit ko kasi ganitong klase lang. Ayan. So, binunot ko siya. Ayan o. So, dapat pag ni-reverse natin, wala. Ayan ha, simpleng-simple. Huwag nyo pahirapan yung sarili nyo sa pag-troubleshoot. O, ayan, wala. Diba? So, ikakabit ko ngayon siya. Siyempre, titingnan nyo kung saan naka-arrow. Ayun. Ewan kung makikita. Titingnan nyo kung saan nakapaharap yung positive. Yun. Facing. Positive. Okay. So, ikakabit natin ngayon. Medyo nakaangat ng konti. Yan. Hirap na hirap yung taga-camera natin ah. Okay. Yan. Ay, tanggal. Kaya lalapit ko lang ng konti. Ang kabanding. Ito. Medyo malayo ang distansya niya kaya. Okay. Nawasan ko ng konti. Okay. Ayan. Tapos tapusin na natin to. Okay. Ayan. Okay. So, ganitong diode ang ginamit ko. Parehas din yan. Yan. So, baka magtaka kayo. Ibang itsura. So, parehas siya ng specs. Parehas ng gamit. Ayan. Ngayon, testerin natin ulit kung may shorted pa. Ayan. So, wala na. Pag-reverse natin, dapat meron. Okay. Boy, ganun lang kasimple. Tingnan natin ngayon kung puputok. Pag pumutok, yun. Boy na. Walang nakasabit dito. Power, mode. O, yan. Ito palang power. Okay. Temperature. Yan. Fan motor. Nakakabit. Yan. Okay na. Umandar na. Yan. Power na. Umandar na rin yung fan. Antayin na lang natin umandar ang compressor. So kapag kapatay kasi ito, hindi kayo magkakasupply. Ang supply niya nanggagaling pa dito sa indoor. Kung tawagin natin, indoor or control board. Yan o. Ito. Communication pala isa. Yan. Okay. Ayan, umandar na. Umandar na rin ang compressor. Malamig na rin. Okay na. I-off natin. Yan. Tingnan nyo ito supply natin. Ayan o. Pag ini-off ko, yan. Unti-unting mawawala yan. Yan. Ini-off ko na.
usually pagka ini-off nyo, buhay pa yung fan dahil pinalalamig niya pa yung condenser. Ayan, antayin lang natin magka-cut-off. So, ang sira lang niya, ito lang oh. So, yung electronics, kung titingnan natin, napakasimple. Simple siya kung ma-analyze natin kaagad ang problema. So, sabi nga natin, huwag na natin lituhin yung sarili natin. Walang power dito. So, ibig sabihin, kung walang power, nandito ang problema natin. Hindi kayo gagalaw dun sa ibang section or problema. Kasi ang board, usually, ang hinahanap lang naman natin, yung supply na 12 volts, depende kung may requirements ng 5 volts, kung may requirements ng 15 volts, so saka lang natin i-check yung mga parts na yun. Pero sa katulad nito, single supply lang, nakita natin, iisang supply lang yung pumasok. So, iisa lang ang hahanapin natin problema. Okay? Ayos. Okay. So, malamig na yung unit. Gawin ko lang muna. Yan. Para hindi maingay. So, pinatay ko muna. Okay na. So, ang problema natin na ginawa dito is yung power supply. Okay na siya. Nagawa na natin. And meron lang akong i-advise sa inyo. Yung ganitong unit, may sakit ito. So, ituturo natin. May sakit din. May problema talaga siya based dun sa pagkakadisenyo niya. So, ito yung unit na minsan nawawalaan ng lamig or humihina ang lamig. Meron kaming ginagawa. Usually cleaning lang naman ang nagiging sakit talaga. Bukod doon, so additional na lang na naging problema yung power supply. Pero meron siyang problema. Minsan may lumalabas na PO, minsan naglalabas din ng P4. Pero ang sakit niya is sa sobrang dumi. So kapag ka naglinis kayo ng ganitong ganitong modelo, ganitong itsura, isasama nyo sa lilinisan nyo ito yung pinaka heatsink ng ating board. Ayan. Once na madumi yan, yung board na ito, kapag ka madumi, itong heatsink na ito, kapag ka madumi, nag-overheat yung ating board. So, hindi niya na ilalabas ng maayos yung init. And, itong condenser, lalong-lalo na. Importante na malinis siya ng condenser. So, medyo mapapansin nyo, yung condenser niya medyo makapal. So, nag-iipon siya ng dumi. Kaya pagka nilinis nyo, tingnan nyo itong likuran. Sige, doon ka na. Ayan. Tingnan nyo yung likod kung nakakabuga ba siya ng maayos na init. Lalo na ngayong summer, magiging problema nyo ito. Minsan, papapansin nyo, tumirik siya, lumalabas yung error na nag-P4, minsan nag-PO, or humina ang lamig. So, tingnan nyo yung condenser nyo dito kung makapal ang dumi or hindi siya makabuga ng maayos. So, nag-overheat ang ating usually board. Ang nag-overheat, yun yung magiging dahilan ng pagkasira ng board natin and maaaring apektado ang compressor or hindi makadaloy ng maayos yung system niya dahil sa sobrang init ng condenser natin. So, i-check nyo kung marumi ang condenser kapag nililinis nyo. Actually, sinubukan na namin yung Amber Protect. Kahit doon sa condenser, safe siya na gamitin. So, maayos siya. Kaya, pinapagamit namin ng Amber Protect yung mga ganito. So, masyadong masinsin or pino ang condenser at saka evaporator niya. Kaya, minsan, nahina ang buga. Kaya, usually, kada linis, medyo mahal ng konti ang linis, pero gumagamit tayo ng ganito, yung Amber Protect. Ayan. So, ulitin ko lang ulit, kapag naglinis kayo, general cleaning, baklas lahat, and linisan nyo ito. Wala naman kayong ibang abilidad dito sa pagbabalik dahil plug-in lang naman yung ganito. So, bubunutin mo lang dito, yun, naka-terminal na naman siya. Pagkabunot niya yung terminal na yan, saksak nyo lang ulit. Ang sensor, tandaan nyo lang kung saan nyo binunot. Lagyan nyo na ng marking o picturean nyo. So, may babalik nyo na ulit ng maayos. And, ayun nga. Kapag nilinis nyo ito, idamay nyo na, gamitan nyo na ng amber, pati yung condenser nyo. So, safe siya kahit gamit nyo sa condenser or evaporator. Hindi siya ganun. And, ayan, mapapansin nyo nga, kahit yung tubo niya, medyo maiitim na rin.
Ayan, kung maaaring ilang buwan or sabi natin magkaroon na ng leak. So, maaaring pagkalinis nyo dito, pinturahan nyo na rin. Alisin nyo na. Yung ganito, yung clear paint. Clear paint lang naman ginagamit namin or kahit yung black na pintura. Kapag kalinis nyo, isama nyo na. O, sama nyo na sa charges nyo sa paglilinis. Pinturahan nyo na ito at saka dito. Kasi mapapansin nyo, bilis mangitim ng mga tubo. Ayan, para maprotektahan lang. So, pwede naman kayo manihil siguro na medyo mahal ng konti dahil gumamit ka ng chemical, pinturahan mo pa. So, protection lang din doon sa unit. Kung ayaw mo mag-agree ng customer, ayan, yun na. Aking magagawa doon. Ano? Pero kung gusto nyo pag malasakitan, lagyan nyo na spray dito. Pagkatapos nyo maglinis. And ulitin ko lang ulit, importanteng malinis ito. At saka yung board. Mapapansin nyo minsan, natatakot yung iba na linisan ito dahil baka masira ang board. So, importante lang naman yung board. Kung nabasa nyo man, dapat patutuyuin nyo muna. Siguraduhin yung tuyo yung board bago nyo ilapat or paandarin. Okay? Ayos!